Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng Bible Lights Promotion. Kaakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manalig sa inyong kaligtasan, huwag itong baliwalain at magbagong buhay. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dun sa Bagong Tipan, ang mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Juan, Kabanata 19, talatang 15, 25 at 27 hanggang 27, ito po ang mensahe. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya at napasan ang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi dako ng bungo. Sa wikang Hebreo ay Golgotha. Pagdating doon siya ay pinakos nila sa krus kasama ang dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nito, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, kanya sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali ay nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at nawahak sa gitna ng tabing ng templo. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito'y nalagot ang kanyang hininga. Patuloy po natin sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 28, talatang 1 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Makaraan ang araw ng pamamahinga, magbubuk ang luwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang bato na katakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang muka ay nakasisilaw na parang kidlat at ang kanyang damit ay kasing puti ng busilak. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. At ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanya mga alagad na siya'y nabuhay at mauuna sa Galilea. At dali-daling umalis sila sa libingan. Magkahalong takot at galak ang naghari sa kanila. At sila'y patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinulubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo. Sabi sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagpatuloy po natin sa 1 Pedro, Kabanata 1, talatang 3 hanggang 4. Ito po ang mensahe. Purihin awa ng Diyos at Ama ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng awa ng Diyos sa atin, tayo isinilang sa isang bagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan at walang kapintasan at di nasisira at di kukupas. Pagpatuloy po natin sa 1 Pedro, Kabanata 4, talatang 1. Yaman si Kristo ay nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay nito ay tumatalikod na sa pagkakasala. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, gayon din ang banal na Santa Maria. Ayan. Maraming salamat po
banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon po naman ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa tema na manali sa inyong kaligtasan. Huwag niyong baliwalain at magbagong buhay. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng pananampalataya at huwag nating baliwalain ang kanyang pagkaloob na pagpapalang ito mula sa sakripisyo ng ating banal na Panginoon sa Kristo at magbagong buhay. So ngayon ay sa pagpapatawad sa atin ng banal na Panginoon Diyos, sa ating binasa, pinababati ng Panginoon Diyos yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon sa Kristo na pinako siya sa krus, siya ay pinahirapan. So ganun yung pinagdaanan niya para tayo ay namatay siya para sa atin, para tayo ay mapatawad sa ating pagkakasala sapagkat yung kanyang hain lamang o yung kanyang dugo ang makapagtutubo sa ating mga kasalanan mula doon sa simula. At siya rin na maghain kung tayo ay nagkakaroon ng mga pagkakasala, may pagpapatawad natin sa pang-araw-araw natin buhay. Ngayon ay hindi nangangulugan noon tayo ay patuloy pa rin gagawa ng mali, kundi itong sakripisyong ito na ginawa ng Panginoon sa Kristo ay gawin sa atin para tayo ay magbagong buhay. Kaya yung muling pagkabuhay ng Panginoon sa Kristo ay tayo ay nagkaroon na rin ng bagong buhay. Kumbaga man yung kasalanan natin namatay na at tayo ngayon ay may bago ng buhay. So tayo ay kinubos na doon sa pagkakasalanan na nauwi sa kamatayan kung tayo binigyan na ng buhay ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo. Ngayon, kailangan lamang natin ay pagsikapan na panampalatayaan ito at sumunod sa kalooban ng Panginoon Diyos mula doon sa inihayag ng ating banal na Panginoon sa Kristo. Yan sa mabuting balita nga. So kaya tayo ay huwag natin baliwalayin yung lahat ng yung pinaghirapan ng Panginoon sa Kristo at yung kanyang inihayag kung paano tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng banal na Panginoon Diyos. Hindi lang tayo basta maniniwala na siya ay pinako sa krus, siya ay muling nabuhay. Kaya kailangan tayo ay ang pananampalataya natin at kailangan tayo ay mamumuhay ayon sa kakalooban ng Panginoon Diyos sa kanyang inihayag mula doon sa mabuting balita. Napakarami niyan, di ba, na paano tayo mamumuhay tayo ng matuwid, mabuti, yan. Maka-spiritual na pamumuhay, ganoon tayo mamumuhay sa ating pamumuhay na ito na nakasusunod tayo sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. Napapailalim tayo sa pag-aari ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. So ganyan yung pamumuhay na nais ng banal na Panginoon Diyos para tayo ay magkaroon ng kaligtasan ng Espiritu. O yung pagbabagong buhay na dapat natin gawin sa gabay na yon ng mabuting balita. So ganyan tayo magbabagong buhay. Yan. At wag yung ating mga makalaman o mga makasalanan na pamumuhay, tanggalin na natin yung mga pagkakasala na yan. Ngayon, tayo mga naging Kristiyano na, i-maintain natin yung pagtupad ng kalooban ng Panginoon Diyos hanggang sa buhay hanggang sa takdang panahon o yung buhay na pinagkaloob sa atin. Kailangan pagsikapan natin na ma-imagine na matupad yung kalooban ng Panginoon. Parang pagtibakan na tayo ay namumuhay ng mabuti, nakasusunod sa pamahalaan, nakasusunod sa Panginoon Diyos, yung pamahalaan at iba't ibang mabuti kasama sa kautusan at pagpapasunod ng Diyos yung pagsunod sa pamahalaan. Kaya tayo ay dapat din nakasusunod dyan, nakasusunod tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos. Ayan, ngayon ay ganyan tayo dapat mga pamumuhay na bilang mga Kristiyano o bilang mga nananampalataya sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Yan. Kaya tayo ay tayo dapat ay kung ang Panginoong Jesucristo ay naghirap, dapat yun ay maging example sa atin kung ano man yung mararanasan natin sa pamumuhay na ito. Sapagkat hindi naman lahat nananampalataya. Hindi lahat maniniwala. Even tayo mga nananampalataya, yung iba nakagagawa pa ng mali sa ating kapwa mananampalataya. Kaya tayo dapat ay yung example ng paghihirap ng Panginoon Kristo sa krus at pinagdaanan niya mga hirap
mga pangalipusta at iba't ibang mga bagay na nagpahirap sa kanya, dapat yun ay maging ehemplo para malagpasan natin anumang paghihirap na mararanasan natin sa pamumuhay nito up to the extent magsakripisyo din tayo ng buhay for the sake of our faith and for the sake of following our faith o pagmamahal natin sa kapwa o pagliligtas natin sa kapwa, pagliligtas natin sa pamilya, di ba? Mga ganun mga bagay na tayo ay in our life, tayo ay masakripisyo na ganun. But definitely, syempre ang Panginoon Diyos na sinasabi niya, tayo binibigyan niya ng buhay. So tayo ay, yan ay yung ang Panginoon Kristo ay tayo pinagkakalooban niya muli ng buhay, kaya tayo ay nagabayan niya ng buhay. So ngayon, dapat may yung ating buhay ay para din sa Diyos, para din sa Kanya, at lahat tayo bibigyan niya ng buhay at buhay na walang hanggan. Ngayon, yung mga nasa sakripisyo, yun ay yung mga ilang mga nakatalaga para niyan ay ilan yung mga nagsasakripisyo ng ganyan para sa ikabubuti ng marami. Parang parang lingkod ka ng pamahalaan. So yung nagsakripisyo ka ng buhay para protektahan mo ang libo ng Pilipino. Parang sinaling galon. Ngayon, ikaw ay nagsasacrifice ka para bumuti ang lahat, makasunod sa Panginoon Diyos. Parang ganun yung yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. Yan. So, hindi naman lahat ay ganun ang mangyayari. Kaya nga, nagbibigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Kaya manampalataya tayo, yadya tayo sa masama, bibigyan tayo ng buhay. At ang pangunahin na kalooban ng Panginoon Diyos at yung ang kalooban ng Panginoon Diyos ay ang pagtupad ng mabuting balita. Kung matutupad natin yan, hindi niya tayo pababaya, tayo ay bibigyan ng buhay from our life. So, mahaba ang ating pang-araw-araw na buhay. Kung hindi man siya dumating, halimbawa sa panahon natin ngayon, para tayo ay bigyan ng kaligtasan, o maaaring tayo ay hindi mamatay, or tayo bubuhayin pag tayo ay dumating, kung nagkaroon tayo ng normal spoil, ba namatay ka na sa katanda mo. So, pagdating ng paghukom, bubuhayin ka muli. Gawa ng example nga ito ng Panginoon Diyos sa ating lahat na pinakikita sa ating lahat na mayroong spiritual tayong kinabukasan at tayo muling mabubuhay. So ngayon, yun nangyari lang kay Panginoon Kristo. Hindi lang siya dahil nga sikat ng araw na buhay na muli siya. So buong buo siya na buhayin siya. Hindi gaya halimbawa kung halimbawa yung mga nangamatay na noong mga nakaraang panahon, syempre yun ay mga abo na, mga buto na. So ngayon yun ay yung ang pagbuhay ng Panginoon Diyos, yung transform yun na spiritual. So sa isang iglabagong spiritual lahat yun, yung mga namatay na. Tapos ganun ang gagawin yung pagbuhay sa lahat. So yan. Tapos sila ay yung maliligtas, so makakaisa dun sa buhay na walang hanggan. At iba pa yun makakaisa dun sa buhay ng walang mula doon sa 1,000 years. So yung kauna-unang bubuhay sa 1,000 years. So napakapalad na mabubuhay sa 1,000 years na kasama na Panginoon sa Kristo para pagharian yung sangkatauhan, yung ilan na mga matitira pa doon sa pagkagunaw, na unang pagkagunaw. So yun ay paghaharian pa ng Panginoon sa Kristo ng 1,000 years sa buong mundo, at kasama doon yung unang bubuhayin at mga taong hindi mamamatay doon sa 1,000 years. So kung halimbawa ngayon, kung dumating ang Panginoon sa Kristo, halimbawa bukas-bukas, so kapag naganap yung pagkagunaw na yan, yung unang-una, di dumating. Halimbawa, masasakop muna tayo ng 666, ng Suwail. So dating ang Panginoon sa Kristo, pag tayo ay isa-save yung mga So yung mga muling bubuhayin at yung halimbawa makatatagal ay pwede makasama ka doon sa 1,000 years, yung mga ito-transform na spiritual at ilang mga pagkakalooban ng buhay, yung mga kasama doon sa 1,000 years na hindi mamamatay. So, napakapalad nun kapag nakasama ka doon. Kung ikinanampalataya ng lubos, ngayon naniniwala ka dyan. So ganun yung tatamasahin natin kung sakasakali na tayo ay magbagong buhay at namuhay ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Pwede kang hindi mamatay in our time, kundi may darating ang Panginoon sa Kristo, kahit magunaw pa yung mundo, ay mabubuhay ka, hindi mo mamatay. Or ikaw yung tinatawag na ikaw ay
kukunin ng Panginoon Kristo. Parang gano'n. Pero definitely yung sinasabi ng gano'n, makasama ka man doon sa unang pagkagunaw, hindi ka mamamatay doon hanggang sabi. Pagbalik ng Panginoon sa Kristo, i-transform ka na to spirit. So, or, kung ikaw naman ay namatay na, bubuhayin ka. Kung yung unang bubuhayin nyo isasama sa 1,000 years. Pero yung may pangalawa pang pagkabuhay, pagkatapos ng total na pagpuno ng mundo. So may sa kabubuhay yung iba pang mga patay para doon sa isasama siya doon sa buhay na walang hanggan. Yung ibang maliligtas. Yung ibang maliligtas kasi, dalawang type yan, nabubuhay na pagliligtas ng Panginoong Diyos sa atin. Unang-una yung makasama sa 1,000 years, pangalawa yung makasama na sa buhay na walang hanggan after na nung pagkaguno ng lahat. Pero napakaganda kung makasama ka doon sa 1,000 years hanggang sa buhay na walang hanggan. So yun at sana ay kayo ay magabayan na kayo ay magbagong buhay. Lalo na ngayong panahon na ito na ito yung ginugunita ng Kristiyano Katoliko ang paghihirap, ang sakripisyo ito ng Panginoon Kristo. So sana ay yung paghihirap na ng Panginoon Kristo makagabay sa atin para tayo ay yung muling pagkabuhay, yung sakripisyo na yan, para tayo ay yung mga walang pananampalataya, walang paniniwala magbagong buhay manampalataya. Ngayon, yung mga nagkakamali, so pagsisihan nyo yung pagkakasala at again, kayo ay mamuhay ng bago or kayo ay iwasan nyo na yung mga pagkakamali. Mag-maintain na kayo ng mabuting pamumuhay. So, kasi kung kayo nagkakamali, you have kinakailangan kayo ay magsisisi. So, kinakailangan ay patuloy nyo kinisin o baguhin nyo inyong mga sarili sa inyong mga pagkakamali. Pero darating kasi yung panahon kapag kayo gumagawa naman hindi sa lahat ng pagkakataon yung mapagbibigyan ka sa iyong pagkakamali. Pwede ka mapahamak sa pamumuhay na ito dahil sa bigat ng iyong pagkakamali, lalo pag lumalabag ka sa batas. So maaari ka mapahamak at yung pagsisisi mo ay hindi na mapakinggan. So yan, kaya iwasan natin yung paggawa ng mali para hindi tayo mapahamak. So yun muli, sana na gabay na naman kayo ng Bible Lives Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual mula dito sa ating pamabahagi ng mabuting balita, partikular itong mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos. At kayo ay maligtas pagdating ng panahon at sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Yan, at muli, sana ay patuloy tayong gabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilagro ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo at ng Banal na Santa Maria ng kanilang pagmimilagro, ng kanyang kaliwanagan at aparisyon sa ating pamabahagi ng mabuting balita. Yan. Sana ay sa panahon ito tayo ay ginagabayan ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria, magkaroon siya ng presensya dito sa ating bansang ito at sa buong mundo at dito sa ating pamabahagi ito. Yan. At kayo maliwanagan, kayo may kayat sa pagtalima sa mabuting balita at sa ating bumabaging ito na kayo ay may kayat ko sa ating pagbabaging ito na kayo ay tumalima sa mabuting balita. Sana maliwanagan kayo sa inyong mga tahanan yan. At sa ating bumabaging ito, yan. At doon naman sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa. Unawain natin yung ating mga reliyon nang hindi tayo nauwi sa karahasan, digmaan at hindi pagkakamulan. At bagkos nakagagabay tayo ng pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, pagtulungan, pagmamahalan sa isa't isa, pagkakaisa ng komunidad, pamilya, community, bansa, buong mundo. At doon sa CBCP and Vatican Church ay patuloy kayong patuloy nyo pagbuklurin yung sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, patuloy natin dalangin tayo ay gabayan, pananampalataya natin na tayo gabayan ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu at ang Banal na Santa Maria ng kanilang pagmimilagro, kapangyarihan at pag-aparisyon sa ating bumabagi ng mabuting balita. Lalo-lalo na sa ating paggabay sa pamahalaan. Nagabay tayo ng kapangyarihan para maliwanagan yung pamahalaan at ito ay
magabayan sa kanilang pamamahala. At yung mga pamalaan, kayo ay maliwanagan at kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid. Tugunin niyo yung karapatang ng tao at payamigay ng patas ng justiya. Sa gayon makikinabang ang inyong mamamayan, inyong nasasakupan sa inyong mabuting pamamahala. Magpatupad niyo ng mga karapatan, patas ng justisya. At higit sa lahat, sila yung mga pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos nang mayroon kayong proteksyon at mabuting pamamahala. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at ganda yun. Sana ay naliwanagan kayo at tayo ay patuloy na pagpalain at protektahan ng Panginoon Diyos at sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita. At tayo maligtas pagdating ng takdang panahon mula sa pang-araw-araw na buhay.